Hi guys, welcome back ulit sa channel natin. So, ngayon guys, ang pag-uusapan natin, itong setup ko na nandito, kung paano ba mag-setup ng distribution box na 2 to 3 rows. Kasi, pag sinabi kasi nating 2 rows, 3 rows, medyo complicated na kasi yan. Kasi, yung main natin nandito lang sa taas, tapos yung mga branches nandito sa baba. So, masyadong medyo may mga critical na mga wirings ang gagawin natin dito. So dito sa setup natin guys, or sa setup pala ng distribution box ng mga ganito, 2 to 3 rows na distribution box, napakarami. So sa tingin ko, ito yung pinaka-safest na setup. Pero bago natin umpisahan guys, pakilala ko muna sa inyo itong distribution box na nasa inyong harapan. So dito guys, itong distribution box na to, meron tayo nito na 4 ways hanggang 45 ways. So meron ditong, ang maganda rin dito sa distribution box nito guys, may 24 ways tayo na isang row lang. So madali lang siyang i-set up kasi isang row lang, hindi siya 2 rows, kaya isang main lang ang pwede nating ilagay, dire-diretso na yung bus bar natin. So, ang kinagandahan pa ng distribution box na to guys is ito, metal na to. Tapos yung base niya, metal na rin. Ang plastic niya lang guys is itong pinaka-window niya. Ito. At saka yung frame. Itong frame ng pinaka-window niya. So, yun lang yung plastic niya guys. Tapos, ang brand pala nito guys is Huyu. So, ang breaker din natin na gamit dito, Huyu din yung brand ng breaker na ginamit natin dito. So, ito yung isang nakita ko na reliable na brand ng breaker. Kung bakit ko ba nasasabing reliable? Kasi under siya ni Aton. So, Aton kasi guys, talagang kilala sa ibang bansa. Dito sa atin, medyo hindi pa lang siya ganun kakilala. Pero may nakakilala na rin. Kaya ini-introduce ko din sa inyo to. Kasi para hindi sayang na gumagamit tayo ng ibang brand ng breaker na hindi naman ganito yung quality. Ito hindi siya ganun ka mahal, pero quality. So, yun guys. Back na tayo dun sa topic natin. Bali guys, dito sa setup natin, ito, ang meron tayo dito is 45 ways na Huyu distribution box. Ito. So, ang setup natin dito guys, 2-pole yung breaker or MCB na gagamitin natin. So, dito gumagamit tayo ng, yun nga, distribution box na 45 ways. Yan. Tapos, yung main natin dito guys is 63 amperes lang yung ginamit natin dito. Yan. Tapos, dito gumamit tayo ng 3 sub-main. Ito yung main sa taas. 32 amps ang ginamit natin dito. Ito yung ginamit natin na sub-main dito sa second row. 40 amps. Dito sa third row, 40 amps din. Bakit ba tayo gumagamit ng sub-main? Dito kasi guys, ayaw ko kasi nung nagpapatong yung bus bar at saka yung wire natin. Kaya gumawa ako ng paraan na hindi magkapatong ang bus bar at saka yung wire natin. Kaya dito guys, gumagamit tayo ng main, tapos 3 sub-main, tapos the rest, na siya, branches na. Then dito guys, gumagamit tayo ng distribution box terminal. Ito po. Ito. Gumagamit tayo ng distribution box terminal. Bali, 2 yung ginamit natin. Ito yung sa line 1 natin guys. Kung makikita nyo, ito yung line 1 natin. Itim na wire. So, dito pumapasok yung mga itim na wire natin. So, ito, ang gamit naman ng distribution box terminal guys, siya yung nagdi-distribute ng mga wire papunta dito sa sub-main natin. Dito sa 1, 2, 3. Para hindi siya mag-aagawan, hindi natin nilalagay lang sa isang terminal. Minsan kasi, ang ginagawa ng iba guys, lahat ng sub-main dito nilalagay. So, which is masyadong ayaw ko ng ganon. So, gusto ko magiging secure. Kaya, itong ginawa nating distribution box na nandito, yung setup natin dito, ito yung matatawag ko or may pagmalaki ko na ito yung pinaka-safest na setup ng distribution box natin.
So, siguro yung mga ibang setup na hindi ganito ka-safe pagdating sa setup, gagawa na lang natin ng panibagong video. Kasi may ibang setup na dito na hindi na gumagamit ng submain. Kung nagtitipid siya ng... Kung halimbawa guys, nagtitipid ng space or nagtitipid kasi walang budget, so hindi na gumagamit ng submain, rekta na ng bus bar. So gagawa na lang tayo ng panibagong video regarding doon. So kung may gusto kayong itanong, kung may gusto kayong malaman or kung may gusto kayong gagawan ko ng video, i-comment down below para malaman ko, para tingnan natin kung ano yung uunahan natin na gagawa ng video. Kasi dito guys, gusto ko talagang ituro sa inyo kung ano ba yung mas safe na setup pagdating sa distribution box. Since kami kasi, nagbebenta kami ng mga distribution box. So, gusto ko na pag sinet up nyo to doon sa mga kliyente nyo, hindi kayo mapapahiya or hindi sasakit yung ulo nyo kasi nagkaroon ng problema. Kaya gusto kong ituro sa inyo kung paano yung setup na gagawin nyo pag bumili kayo sa amin ng ganito. Or paano yung safest or nagtitipid or yung intermediate or medium or nasa gitna. Kumbaga hindi naman kumbaga nandun pa rin yung safety pero nakatipid tayo. So, gagawa natin ng panibagong video yan kasi pagdating kasi sa setup talaga, marami talagang setup. Depende sa electrician na mag-setup kung paano yung setup niya. So, dito guys, ito yung masasabi kong safe, pinaka-safe na setup ng distribution box na 2 rows pataas or 2 rows to 3 rows na distribution box. So, dito guys, dito sa setup natin, meron lang tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na branches. Out of 45 ways, ang kaya lang nating bigay na branches dito is hanggang 15 branches lang. So, bali, kung makompleto mo kasi lahat to guys, may tig 1 pole na matitira dito sa bawat row. So, dito guys, nag-utilize din ako, minamaximize na talaga natin kung ano yung pwede nating idagdag dito. So, dito guys, may dinagdag tayong 24-hour timer na dalawa, ito, tsaka ito yung isa, tapos AC contactor. Guys, gagawa natin ng panibagong video to, itong 24-hour timer natin, kung saan ba siya natin gagamitin pagdating dito sa installation. Kasi, sa distribution box kasi guys, dindrill type na, so pwedeng marami tayong mailagay dyan na mga accessories na pwede natin palang gamitin na kumbaga hindi pa tayo gaanong maalam pagdating doon. Yun pala, may mga devices na pala na ganun na pwede natin gamitin doon sa mga bahay or doon sa mga kliyente natin. So yun guys, ang gagawin ko muna, tatanggalin ko muna tong mga wirings dito guys para masundan nyo kung paano natin winire. So, tanggalin lang natin tong mga wiring. Itong mga, iiwan na lang natin guys, itong mga ano natin, yung main, tapos itong grounding natin. Iwan na lang natin. Tapos, ang tatanggalin na lang natin yung mga, itong mula sa main, dito sa load side niya, then papunta dun sa mga sub-main. Yun yung ituturo ko sa inyo. Then, sa dulo ng video na to guys, isama ko na dun yung diagram para hindi na kayo mahihirapan. So, guys, tanggalin ko lang tong mga wirings natin para isa-isahin natin ibalik para masundan nyo talaga kung paano natin ginawa. Tara! So, yan guys, natanggal na natin yung mga wire dito. So, isa-isahin natin para masundan nyo talaga kung paano yung connection natin pag nagkaroon tayo ng ganitong setup sa bahay or sa distribution box. Ganito yung setup natin. So, sundan nyo na lang. So, unang gawin natin, mag-umpisa tayo dito sa main. So, unahin natin yung line 1 natin. Ito yung line 1 natin. Yan. Yan. Higpitan lang natin to guys. Tapos dito sa pinakababa, ito yung gagawin natin na line 1 guys.
Yan. Tapos, next natin, lagyan natin ng supply to. Itong sub-main natin dito sa taas. Dito guys, pagdating dito, ito, isahin natin guys, para hindi kayo malito. Pagdating dito guys, 63 yung main natin dito. So, ang gagawing main natin dito is 14mm or yung number 6. Tapos, pagdating dito sa baba, mula dito, papunta dito sa pangalawang terminal, itong wire na to, ang size dapat natin dito is 14mm din. Same din dito sa line 2, papunta dito, 14mm din dapat. Tapos, yun, nakabit na natin yung mula dito sa line 1, papunta dito sa pangalawang terminal block natin. So, lalagyan na natin ng supply yung sub-main natin itong tatlo. So, unahin natin dito sa taas, guys. Yung line 1 natin, laging nasa left side. Yan. Tapos dito sa baba. Medyo masikip pa. Luwagan na natin guys. Yan, pasok na. Higpitan natin yan. Tapos, pagkatapos natin malagyan ng supply ito naman isusunod natin. Dito lang din tayo kukuha, guys. Yung connection nito, guys, pwede ka dito sa baba mag-insert ng wire. Pwede din dito sa taas. Guys, pagdating nito, baka magkaroon tayo magbebenta din kami nito, pero kukuha muna kami, mag-i-import muna kami kasi ngayon kasi dito ko lang nakuha to, so medyo may pricey pa. So abang-abangan niyo lang guys. Yung link pala guys, ilalagay na lang namin sa description below para at least i-check nyo na lang yung store natin kung may available na. Kasi tingin ko, ito na yung madalas gagamitin natin, guys. Lalo na sa pagdating sa RCBO na wala pang bus bar. So, kakailanganin talaga natin itong ganito. So, may supply na to. Pati rin yung taas natin, may supply na. So, dito na sa baba. Wow, sa luwag-luwagan natin guys. Yan. Yan, pasok. Sa actual na wiring guys, lagi nyong double check yung tight nung pagkagawa guys kasi minsan doon kasi nag-uumpisa yung pag-iinit doon sa loose contact ng mga terminal. So, yan. Nalagyan na natin. So, anuhin lang natin, guys. Mula dito sa main, pumunta dito sa distribution box terminal. Tapos, pumunta dito sa sub-main natin. Yung line 1, ha. Tapos, yung dito, mula dito uli, papunta dito sa sub-main natin ng second row. Tapos, mula din dito uli, papunta dito sa sub-main natin na 40 amperes dito sa third row. So, next natin gagawin itong naman, yung line 2. Luwagan natin. Ito yung line 2.
Tapos higpitan na natin. Okay. Tapos, next nating lalagyan, itong dito sa pinakataas muna. Logan muna natin. Yan. Higpitan natin. Tapos ito, higpitan rin natin ito. Yan. Tapos, ito naman. Sa second row na tayo. So, dito na natin ilagay ito. Yan. Okay. Tapos next natin yung third row na. So dito tayo kukuha sa baba, guys, para medyo malinis tingnan. Yan, pasok. Tapos higpitan naman natin dito. So, ito na yung setup natin, guys. Iyan ko muna sa inyo. Pakita ko muna mula dito hanggang dito sa ano. Ipakita ko yung mga connection natin. Yan, dyan galing yung main natin. Yan yung pinaka-main natin, 63. Tapos ito yung unang distribution box terminal natin. Yan yung sa line 2. Tapos ito naman yung sa line 1 nandito sa baba. Nasa sa inyo na, guys, kung gusto niyo pagpalitin to, yan yung line 1 or ito yung line 2 nyo. Pwede naman. Sa tingin ko kasi mas kung ito yung gagawin ko, kasi pag dito kasi ako kukuha ng line 2, diretso na siya dito. Kaya yan yung ginawa ko. So, yan. Ilagay na lang natin yung takip para makita nyo talaga kung anong itsura niya pag may takip. Lagyan lang natin ng takip, guys, para baka kasi babagsak. Lagyan lang na tornilyo lang natin, guys, baka kasi babagsak.
So ito guys, nalagay na natin yung takip. So pakita ko lang sa inyo kung anong itsura niya pag may takip na. Yan yung third row natin guys. Yan. Ang ano lang dito guys, makikita nyo open. Yan. Pero hindi naman siya delikado kasi may takip naman yung ano natin. Itong terminal blocks. Yung terminal box na, yung ano natin, yung distribution box terminal. Ito, may takip naman siya, so safe pa din. Same din dito guys sa second row. Ganyan din yung itsura niya. Guys, ang kinagandahan ng breaker natin nito, ano na rin siya, reversible na rin. Kaya dun sa setup natin, hindi tayo mahirapan kung maglagay ba tayo sa baba or sa taas tayo maglagay ng bus bar. So, yan yung itsura niya guys pag ano. Nakakabit na yung takip. So, ilagay lang natin yung takip. Ayusin natin yung takip para makita nyo rin yung buong ano niya. Yan. So, ganyan yung itsura niya guys. So, yun guys, yung setup natin. Yung setup na shinare ko sa inyo. So, kung may gusto kayong malaman or gusto kayong gagawa natin ng video, huwag kalimutang i-comment down below para makita ko, para tingnan natin kung alin yung unahin natin na gagawa ng video. So, sana guys, itong ginawa nating video ngayon nakatulong sa inyo. Then, guys, kung gusto nyo, kung interesado kayo sa ginamit nating mga materialis dito, ilalagay na lang din namin sa baba yung link para hindi na rin kayo mahirapan. Then kung gusto nyong tumulong sa channel natin, pwede kayong mag-purchase ng mga electrical supplies sa mga store natin guys. Like Lazada, Shopee, meron na rin tayo sa TikTok. So, ilalagay na lang namin lahat yung link at saka yung link sa description below para at least hindi na kayo mahirapan na maghanap. So, yun guys, yun lang. Maraming salamat. And this is Jun Aux TV. See you in the next video. Siya pala guys, wait. I-promote ko lang guys yung isang ano natin, isang YouTube channel natin. Gumawa na rin tayo ng isang YouTube channel natin. All about naman yun sa mga aquatics pets or mga soon mag-out na rin kami ng mga aquatic pets, tapos mga accessories ng aquarium, mga ganun. Basta i-ano namin, i-ano lang muna namin. Sa ngayon kasi kakaumpisa lang namin dun sa hobby ko na yon. So gusto ko kasing mag-alaga ng mga aquatic pets. So gusto na rin namin magbenta ng mga kakailanganin sa pag-aalaga ng aquatic pets. So yun lang guys, sana suportahan nyo din yung isang channel namin. Maraming salamat! Bye!